Partner! Eto na! Aha! Nagpaparamdam na naman. Yes, may kwento na naman ang ating Mahiwagang Burnay. Mapigil ang pagpatak ng luha ni Angeline habang pinagmamasdan ang masayang larawan ng kanyang ina na nasa ibabaw ng magarbong ataul nito. Natuldukan na ang mahabang panahon ng pakikipagbuno ng buong pamilya sa malubhang karamdaman ng ina. Jack na mamimiss ni Angeline ang mga ngiti at halakhak ng kanyang magulang. Ang malakas nitong mga palakpak sa tuwing siya'y magtatanghal at ang malambot nitong mga balikat na kanyang sandalan sa oras ng kalungkutan. Isang matalik na kaibigan ang turing ni Angeline sa kanyang ina. Sa tatlong magkakapatid, si Angeline ang pinaka-close sa ina simula ng maulila sa ama. At dahil si Angeline na lamang ang walang pamilya, siya na ang tumutok sa pag-aalaga sa ina at naging pangunahing saksi sa paghihirap nito. Wala namang pinanghihinayangan si Angeline sa mga panahon na iginugol niya sa pag-aasikaso sa magulang. Subalit sa edad na 27, ay hindi rin maiwasang magtanong sa sarili kung darating pa ba ang pagkakataon na magkakaroon din siya ng sariling pamilya. Si Chuper nga magda-36 na, hindi na pa-pressure. Kaya chill ka lang. Huwag masyado naapektuhan. Subalit sa edad na 27, ay hindi rin niya maiwasang magtanong sa sarili kung darating pa ba ang pagkakataon na magkakaroon din siya ng sariling pamilya. Sa huling lamay ng ina, ay naroon ang mga kapatid ni Angeline. Sa unahang bahagi ng silid, nakaupo ang kanyang kuya. Nakahawak kamay ang asawa. Sa tabi nito, nakaupo naman ang kapatid na bunso ni Angeline, na nakahilig naman sa braso ng mister nito habang karga-karga ang panganay na anak. Lahat sila ay labis din ng pagluluksa sa pagkamatay ng kanilang magulang. At halos hindi na nila napansin ang kapatid na si Angeline na mag-isang nakaupo sa dulong upuan ng simbahan. Ito naman si Angeline. Self-pity, pwede naman sa harapan kasi nanay mo yan. Oo nga. Nandun ka sa likod. Bakit? Bisita ka lang ba? Ito si Angeline, madrama. Punuan ba sa langit para hindi ka makapasok sa loob? Ito kailangan sa dulo ng simbahan para may para emo. Ito si Angeline, bigyan ng background music. Nagpapawa sa sarili. Ano ba yan? Subalit, makalipas ang ilang minuto, isang matipunong lalaki ang naupo sa tabi ni Angeline. Oy, Borta! 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 Sabi ko na nga, be. Sa simulat sa pool pala, kunyari lang itong nagpapaawa sa sarili. Pero nga, totoo, minamatsagan to. Yan. Meron talaga Meron ng inaay. Yan. Ito na. Subalit makalipas ang ilang minuto, isang matipunong lalaki ang naupo sa tabi ni Angeline. Humihikbi ito sa pag-iyak habang tumutulo ang mga luha. Huli na ako ng pagdating, ang sabi ng lalaki. Sa kalagitnaan ng mga eulogy, ay may kakaibang napansin ang lalaki. Nakakapagtaka naman, bakit nila tinatawag na Margaret si Tita Mary? Tanong ng lalaki kay Angeline. Excuse me sir, mali ho yata kayo na napuntahang burol. Ganda sana ng katawan mo, tanga ka lang. Borta ka nga, tanga ka lang.
Todo emote na mali pala yung lamay na pinuntahan. Tama. Huli na ako ng pagdating. May pagganon pa. Excuse me, sir. Mali ho yata kayo na napuntahang burol. Margaret po ang pangalan na namatay at hindi po Mary. Sagot ni Angeline sa lalaki. Ano bang ibig mo sabihin, miss? Hindi ba't ang nakaburol ay si Mary Peters? Hindi ba ito ang Lutheran Church? Muling hirit ng lalaki. Ay, naku sir, naligaw po yata kayo. Ang Lutheran Church po ay nasa kabilang street, nakatapat po ng simbahan na to. Nagkamali po kayo ng burol na napuntahan. Napapangiting sabi ni Angeline. Sa isip-isip niya, gwapo ka sana, tanga ka lang. Okay na sana eh. Okay na eh. Emote. Kasyo, tanga ka lang. Okay. Nagsimulang pagtinginan ng mga tao ang lalaking naliligaw. At ang taimtim na okasyon ay biglang nabalot ng katatawanan. Hindi makatsyempo ng paglabas ang lalaki dahil halos patapos na rin ang misa. Nang bigkasin ng pari ang huling amen, ay inalalayan na ni Angeline ang lalaki sa paglabas. Yung mga tao hindi nag-concentrate sa misa. Correct. Nakikinig. Naghahanap na mapagchichismisan. Kaya nagtawanan ng gano'n. Nakikinig sa usapan ni Angeline. No? Sa may parking lot, nag-usap ang dalawa. Nako, Chuck, magiging usap-usapan ako ng mga kamag-anak mo. Nakakahiya talaga. Hindi na rin ako nakaabot sa huling misa ng tiyahin ko. Siya nga pala. Ako nga pala si Rick. Pagpapakilala ng lalaki kay Angeline. Sorry Rick pero natatawa talaga ako sa mga nangyari. Alam mo, dapat umiiyak ako ngayon eh. Pero nung dumating ka, nako, sinira mo yung moment ko. Pero okay lang dahil hindi mo naman sinasadya. Sabi ni Angeline. May pag-arte din gano'n si Angeline eh. Actually. Uy, pasensya na talaga Angeline. Pagkatapos ng libing baka pwede naman kitang ayain na magkape sa labas para makabawi naman ako sa'yo. Sabi ni Rick. At yun na ang simula ng pagiging magkaibigan ni na Rick at Angeline. Kalaunan, si Rick na sa burol ay naligaw, ay nagsimula ng manligaw kay Angeline. Yay! At ang isang taon ng pagiging magkaibigan ay nauwi rin sa kasalan. Sarap naman. Sa pagkakataong ito ay hindi na muling naligaw pa si Rick. Silang dalawa ni Angeline ay nagtagpo sa isang tamang simbahan at sa isang tamang pagkakataon. Napatunayan ni Angeline na sa gitna ng pagdadalamhati at kalungkutan, ay nabiyayaan siya ng pag-ibig at kaligayahan sa katauhan ni Rick. Malapit nang ipagdiwang nila Angeline at Rick ang kanilang ika-22 taong anibersaryo bilang mag-asawa. At kapag may nagtatanong kay Angeline kung paano sila nagkakilala ni Rick, ay ganito ang sinasabi niya. Si Mama Margaret at si Tita Mary ang nagpakilala sa aming dalawa. Talagang patay na patay kami sa isa't isa. Isa itong tunay na labing-labing sa gitna ng libing. Wow, nice naman. Cutie pie! O, so mga single, alam na this. Tambay sa... Lamay. Baka Love life. Makatambay nga sa mabadaling dito, lamay dito. Tapos makaiyak-iyak ka partner kasi syempre makakuha ng simpatya. Tapos bigla sasabihin mo na, ay, mali pala, tapos magtatawanan kayo. O, pwede ka naman magkunyari, di ba? Na may lamay ka rin pupuntahan, pero actually wala naman talaga. Yeah. Di ba? Ang gagawin mo lang, maghahanap ka ng babaeng iiyak. Yung nasa bandang dulo ng simbahan, ng chapel, diba? tapos kausapin mo. Basta gayahin mo, gantong-ganto. Same script. Correct, malay mo, magka-love life pa. Hanap mo, simula ngayon maghanap na ng lamay. Ang cute naman. Buti na lang hindi talaga nagkamali ng simbahan nung ikakasal na. Correct. Tamang simbahan. Mali-mali ng simbahan Tamang simbahan, tamang pagkakataon. Yung una, maling simbahan, pero tamang pagkakataon din. Tama. Kasi talagang meant to be Kasi kung di naman nagkamali si Rick, kundi siya bortang tatanga-tanga, di sana hindi sila nagkakilala. Diba? Kaya doon mo masasabi talaga na
alam mo yung... May plano. May plano. At minsan, yung mga blessings, they come in unexpected situations. Correct. Sino naman mag-iisip na sa gitna ng pag-iiyak mo sa nanay mo dahil namatay siya, yung pa palang kanyang burol, magbibigay sa'yo ng love life. Kasi sa buhay natin mga kabisyo, lagi pong may chance, lagi pong may hope, Tama. laging may something new. So wag kang malungkot. Kasi may magbabago sa buhay mo, akala mo lang wala, pero meron. Lahat tayo may mga nakatakdang magagandang regalo para sa atin. Correct. Hindi lang siguro ngayon, Tama. kasi hindi pa panahon. Pero when you believe, Correct. you will receive. Sabi nga nila, And, na sa takdang panahon, correct. ibibigay sa iyo ang Yes. regalong ito. If it's time, it will be given to you. Tama. Maniwala ka lang that it will come. Correct. Diba? Thank you, Maywagang Burnay. Makapunta talaga ng lamin mamaya, partner. Pupunta ako sa may Santa Mesa dyan. Saan ba Pupunta yung ako St. marami? Peter. Yan. Basta yung hilera yung magkakasunod. Diyan ka, malay mo. Punta rin ako sa Guadalupe, sa Loyola. Meron. You can never tell. Lahat ng crematorium, puntahan ko mamaya. Sige, ako partner. Sa akin. I-update kita. You can never tell. So sa akin, partner, go. Umpisahan mo na, isa-isahin mo, ha. Mamaya Santa Mesa, bukas, Loyola. Sa Loyola. Tapos susunod na araw. Meron din sa Marikina, madami din Marami dyan, din doon. Basta isa-isahin mo, bawat syudad. Bawat isang araw, isang syudad. Ay, nako. Kaya nakakatakot, partner. Baka mamaya Bakit? kinakausap mo, kaluluwa pala. Correct. Akala mo love life na. Oo. Yung pala, ikaw lang nakakakita. Tapos nakikipag-usap ako sa kanya. Hello. Shokot. Nakakanood ng mga horror movies ko. Shokot macho, di ba? Pero cute ang cute story. lang ang storya kasi, alam mo yung parang sinasabi sa atin na, huwag kang matakot, may plano ko para sa'yo. Tama, maniwala ka lang, 'di ba? Lahat naman ng mga bagay na nararanasan nating hindi maganda ay may kapalit na maganda. Correct. At saka may dahilan 'yan kung Totoo. bakit sa ngayon wala ka o wala pa. Tama. Kasi mas magandang storya Correct. kapag ka dumating na. Oh, 'di ba? Kaya sa mga single diyan na naghahanap pa rin ng love life, wait ka lang. Alam na this, Loyola, crematorium. Basta. Hindi, wait ka lang. It'll come. Kung talagang ang nakatakda sa iyong tadhana magkaroon ka ng asawa at mga anak, dadating din yan sa panahon na sakto na. In God's perfect time, ika nga. Basta maniwala ka lang. Importante yung faith diyan, kabisyo. Believe. Correct. Yun, ganun kasimple lang yung mga kabisyo. Thank you very much sa lahat ng mga nakatutok ngayon. Hello kina Ditas, Ate Jo, and kay Cesar. At syempre, nag-celebrate din ng kanyang birthday today. Isang masugid din nating tambalanista, si Catherine Aban Subido. Yan, na taga Baguio City. Malakas tayo sa Baguio. Good morning and happy birthday! Nakatutok sa atin si Apple Tatoy C. Good morning. Maraming salamat sa iyo, Apple. Thank you. Enjoy your morning. Your day and enjoy the surprises na nakahanda para sa inyo ngayong araw na ito. Tama! O siya mga kabisyo, exit na po kami. Para sa lahat ng mga nandito sa Metro Manila and via live streaming, www.loveradio.com.ph. Hanggang alas 12 po kami ng tanghali. Tama. Muli po mga kaibigan, ito ang tambalan ng isang balasubas. At ng isang balahura, ako po si Nicole Yala. At ako naman si Cambio King Chris Chuper. Na nagpapaalala, walang matatag na relasyon sa malanding may determinasyon. Yon!